Magandang araw mga kapatid. Ngayon nasa part 2 tayo ng Exodus kasi may part 1 and then part 2. As much as possible, ganun na yung gagawin natin kada book of the Bible. Pero nasa part 4 na tayo, pang-apat na to from Genesis. May Genesis part 1 tayo, part 2, and then Exodus, part 1 and then part 2. Okay? So lahat ng books of the Bible, kukunin natin yung mga beautiful Bible stories na encouraging at makakatulong sa buhay natin. Amen? Halina kapatid at manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat Ama sa kabutihan mo sa buhay namin. Ikaw ang Panginoon na mapagmahal, mapagpatawad. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga kalibisan at pagkukulang at nawa ang inyong mga Bible stories ay kapulutan namin ng aral at inspirasyon at mangyari sa mga buhay namin ang mga gusto mong leksyon na makuha namin sa mga ito, Panginoon. Holy Spirit, guide us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Exodus chapter 20, ang 10 utos. Sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa at dagat at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7 araw, kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag niyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trompeta at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami, huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, Huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala. Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo ito sa mga Israelita, Nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Kaya, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosang pilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin. At gawin ninyo itong
pag-aalayan ng inyong mga tupa, kambing at mga baka bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako, at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin. Dahil kung gagamitin ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo. Exodus chapter 23. Hustisya at katarungan. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanyang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway, dahil sa bigat ng karga nito, huwag niyo itong pabayaan kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba ng walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao dahil parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan. Dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Exodus chapter 32. Ang gintong baka. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba sa bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinaalam sa kanila, "Bukas magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon." Kaya, kinaumagahan maagang bumangon ang mga tao at nag-alay ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Kumain sila at uminom at nilubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto. Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, 'Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto.' At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, 'Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa." Pero nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kanyang Diyos. "O Panginoon, bakit po ninyo ipapalasap ang galit nyo sa inyong mga mamamayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila nyong kapangyarihan? Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo na kinuha po ninyo ang inyong mga mamamayan sa Ehipto para patayin sa kabundukan o mawala sila sa mundo? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit ninyo sa kanila. Huwag ninyo silang papatayin. Alalahanin po ninyo ang ipinangako nyo sa inyong lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob
na pararamihin ninyo ang lahi nila na kasindami ng bituin sa langit. At ibibigay ninyo sa lahi nila ang lahat ng lupaing ipinangako ninyo sa kanila, at magiging kanila ito magpakailanman. Kaya, hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mga mamamayan. Bumaba si Moises ng bundok na dala ang dalawang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nakasulat ang mga utos sa harap at likod ng bato. Ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat nito. Nang marinig ni Josue ang kaguluhan ng mga tao, sinabi niya kay Moises, "Parang may ingay ng digmaan sa kampo." Sumagot si Moises, "Hindi ingay ng digmaan ang naririnig ko, kundi ingay ng mga awitan." Nang malapit na si Moises sa kampo, nakita niya ang Diyos-Diyosang baka at ang pagsasayaw ng mga tao, kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya, at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos, kinuha niya ang Diyos-Diyosang baka na ginawa nila at sinunog ito. Dinurog niya ito ng pinong-pino at inihalo sa tubig at ipinainom sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ano ba ang ginawa ng mga tao sa iyo at pinabayaan mo silang magkasala?" Sumagot si Aaron, "Huwag po kayong magalit sa akin. Alam niyo kung gaano sila kadaling gumawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa taong si Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. Kaya sinabi ko sa kanila na dalhin nila sa akin ang mga alahas nilang ginto. Nang madala nila ito sa akin, inihagis ko ito sa apoy, at mula roon, nabuo itong baka." Nakita ni Moises na nagwawala ang mga tao at pinababayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito, naging katawa-tawa sila sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya, tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Sino man sa inyo na pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin," at nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moises sa kanila, "Sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang masasamang taong ito, kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay." Sinunod ng mga Levita ang iniutos sa kanila ni Moises, at ng araw na iyon, 3,000 ang taong namatay. Sinabi ni Moises sa mga Levita, "Ibinukod kayo ng Panginoon sa araw na ito dahil pinagpapatay ninyo kahit mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya binasbasan niya kayo sa araw na ito." Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, "Nakagawa kayo ng malaking kasalanan, pero aakyat ako ngayon sa bundok, doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan." Kaya bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, "O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng Diyos na ginto, pero ngayon patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na at pangunahan ang mga tao papunta sa lugar na sinabi ko sa iyo. At pangungunahan kayo ng anghel ko, pero darating ang panahon na paparusahan ko sila sa mga kasalanan nila." At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos-Diyosang baka na ginawa ni Aaron. Exodus chapter 34. Ang bagong malalapad na bato. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tumapyas ka ng 2 malalapad na bato gaya noong una, dahil susulatan ko ito ng mga salitang nakasulat sa naunang bato na binasag mo.
Maghanda ka bukas ng umaga at umakyat ka sa bundok ng Sinai. Makipagkita ka sa akin sa itaas ng bundok. Kailangang walang sasama sa iyo, walang sino mang makikita sa kahit saang bahagi ng bundok. Kahit na mga tupa o baka ay hindi maaaring manginain sa bundok. Kaya tumapyas si Moises ng 2 malalapad na bato gaya noong una, at kinabukasan, maaga pa'y umakyat na siya sa bundok ayon sa iniutos ng Panginoon, dala ang 2 malalapad na bato. Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon, habang nakatayo si Moises sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, "Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan, pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon." Nagpatira pa si Moises sa lupa at sumamba. Sinabi niya, "O Panginoon, kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiusap po akong sumama kayo sa amin. Kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito, patawarin po ninyo kami sa aming kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin po ninyo kami bilang inyong mga mamamayan." Inulit ang kasunduan. Sinabi ng Panginoon, "Gagawa ako ng kasunduan sa inyo sa harap ng lahat ng kababayan mo. Gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay na hindi ko pa nagagawa sa kahit saang bansa sa buong mundo. Makikita ng mga mamamayan sa palibot ninyo ang mga bagay na gagawin ko sa pamamagitan mo. Sundin mo ang iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Itataboy ko ang mga Amoreo, Cananeo, Heteo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo mula sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Huwag kang gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupaing pupuntahan ninyo, dahil magiging bitag ito para sa inyo. Sa halip, gibain ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, at putulin ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taong nakatira sa lupain na pupuntahan ninyo, dahil baka matukso kayong kumain ng mga handog nila, at anyayahan nila kayo sa paghahandog at pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Baka mapangasawa ng mga anak nyo ang mga anak nila na silang magtutulak sa kanila sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ayon sa iniutos ko sa inyo. Kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil iyon ang buwan nang lumabas kayo ng Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, pati ang panganay na lalaki ng mga hayop ninyo. Maaaring matubos ang panganay na lalaki ng mga asno nyo sa pamamagitan ng pagpapalit dito ng tupa. Pero kung hindi ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong matubos ang mga panganay ninyong lalaki. Walang makakalapit sa akin na walang dalang mga handog. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero sa 7 araw ay magpahinga kayo, kahit sa panahon ng pag-aararo at pag-ani. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani kung mag-aani kayo ng mga unang ani ng trigo. At ipagdiwang din ninyo ang pista ng katapusan ng pag-ani sa katapusan ng taon. 3 beses sa isang taon, pupunta ang kalalakihan ninyo sa mga pistang ito sa pagsamba sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Itataboy ko ang mga mamamayan sa lupaing ibibigay ko sa inyo, at palalawakin ko ang teritoryo ninyo, at walang sasalakay o aagaw sa bansa ninyo,
sa panahong lumalapit kayo sa akin na Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at kahit anong may pampalsa. Huwag din kayong magtitira para sa susunod na araw ng karne ng tupa na handog ninyo sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isusulat mo itong sinasabi ko dahil ito ang tuntunin ng kasunduan ko sa iyo at sa Israel. Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na wala siyang kinain at ininom. Isinulat niya sa malalapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan, ang 10 utos. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw na mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Pero ipinatawag sila ni Moises, kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel at nakipag-usap si Moises sa kanila. Pagkatapos, lumapit ang lahat ng mga Israelita sa kanya at sinabi niya sa kanila ang lahat ng utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Matapos makipag-usap ni Moises sa kanila, tinalokbungan ni Moises ang kanyang mukha. Pero sa tuwing papasok siya sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, tinatanggal niya ang talokbong hanggang sa makalabas siya ng tolda. Kapag nakalabas na siya, sinasabi niya sa mga Israelita ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya. At nakikita ng mga Israelita ang nakakasilaw niyang mukha. At tatalokbungan na naman ni Moises ang mukha niya hanggang sa bumalik siya sa tolda para makipag-usap sa Panginoon. Exodus chapter 35. Ang tuntunin sa araw ng pamamahinga. Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo, pero sa 7 araw ay magpahinga kayo dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin, kaya wag kayong magtatrabaho kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon. Ang mga handog para sa toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian ninyo. Maghandog ng maluwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, telang gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Mga kagamitan para sa toldang sambahan. Lumapit ang lahat ng may kakayahang magtrabaho sa inyo at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Ang toldang sambahan at ang mga talokbong nito, mga kawit, mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon. Ang kahon ng kasunduan at ang mga tukod na pambuhat, takip at kurtina, ang mesa at ang mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, at ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw at mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso at ang mga tukod na pambuhat nito, ang langis na pamahid, ang pabangong insenso, ang kortina ng pintuan ng tolda, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang parilyang tanso, mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito,
ang tansong planggana at ang patungan nito, ang mga kortina sa palibot ng bakuran ng tolda at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kortina sa pintuan ng bakuran, ang mga tulos at mga lubid ng tolda at ang mga kortina sa palibot nito, at ang banal na mga damit ni Aaron na pari at mga anak niyang lalaki na isusuot nila kapag naglilingkod na sila sa banal na lugar. Pagkatapos, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa mga damit ng mga pari. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae, ay nagdala ng mamahaling mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga pulseras, at iba't ibang klase ng gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghandog din ng lanang kulay asul, ube at pula, pinong, telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at magandang klase ng balat. Nagdala ang iba ng pilak o kaya naman ay tanso at mga kahoy na akasya bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ng mga lanang kulay asul, ube at pula at pinong telang linen ang mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela. At ang mga babae namang marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap at langis ng olibo para sa ilaw, para sa langis na pamahid at pabangos sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Ang mga manggagawa ng toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato, sa paglililok ng kahoy at lahat ng klase na gawang kamay. Binigyan din siya ng Diyos at si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan ng kakayahang magturo sa iba ng mga nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon ng kakayahang gumawa ng lahat ng klase ng gawain, ang pagdidisenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbuborda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Kaya nilang gawin ang kahit anong klase ng gawain at napakahuhusay nilang gumawa. Exodus chapter 39 verse 32. Ang pagsusuri ni Moises sa natapos na gawain. Natapos ang lahat ng gawain sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ipinakita nila kay Moises ang toldang sambahan at ang lahat ng kagamitan nito, ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon at ang pantaklob na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula. Ang pantaklob na gawa sa magandang klase ng balat, ang mga kortina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito at pambuhat, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang tinapay na inihandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto at ang mga ilaw at kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kortina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kortina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kortina sa pintuan ng bakuran at ang mga panali at mga tulos para sa kortina ng bakuran,
ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan at ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tiningnan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon, kaya binasbasan sila ni Moises. Exodus chapter 40. Ang pagtatayo ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itayo mo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ang kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kurtina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan at ikabit ang kurtina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ang planggana ay ilagay sa pagitan ng tolda at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ilagay ang mga kurtina sa bakuran ng tolda pati ang kurtina sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos, kunin mo ang langis at wisikan ang tolda at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na mga damit at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Dalhin mo rin ang mga anak niya at ipasuot ang damit panloob nila. Pahiran mo rin sila ng langis gaya ng ginawa mo sa kanilang ama para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari sa lahat ng susunod pang mga henerasyon. Ginawa ni Moises ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Kaya itinayo ang toldang sambahan noong unang araw ng unang buwan. Ikalawang taon iyon ng paglabas nila sa Ehipto. Ganito itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga pundasyon, balangkas, biga at haligi. Inilatag niya ang tolda at pinatungan niya ng pantaklob. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, ipinasok niya sa kahon ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos at isinuksok niya sa argolya ng kahon ang mga tukod na pambuhat at tinakpan ito. Ipinasok niya ang kahon sa loob ng toldang sambahan at isinabit ang kortina para matakpan ang kahon ng kasunduan ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay niya ang mesa sa loob ng tolda sa bandang hilaga sa labas ng kortina at inilagay niya sa mesa ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niya lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tolda sa harapan ng mesa sa bandang timog at inilagay niya ang mga ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang gintong altar sa loob ng tolda sa harapan ng kortina at nagsunog siya ng mabangong insenso sa altar. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Ikinabit din niya ang kortina sa pintuan ng tolda at inilagay niya malapit sa pintuan ang altar na pinagsusunugan ng mga handog. Pagkatapos, nag-alay siya sa altar na ito ng mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang planggana sa pagitan ng tolda at ng altar.
Nilagyan niya ito ng tubig para paghugasan. At naghugas sina Moises sa Aaron at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay at paa nila. Maghuhugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. Ginawa nilang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pagkatapos, inilagay ni Moises ang mga kortina ng bakuran na nakapaligid sa tolda at altar, pati ang kortina sa pintuan ng bakuran. At natapos ni Moises ang lahat ng gawain niya. Ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng ito, binalot ang toldang tipanan ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyong ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tolda at umaalis din ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila. Pero kung hindi rin sila umaalis. Ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. Maraming salamat kapatid sa oras na ibinigay sa atin ng Panginoon para pagbulay-bulayan ng kanyang salita. Tunay ngang ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at ang kanyang salita ay buhay at ito ay nagsisilbing inspirasyon sa atin. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Siya ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Pagpalain ka kapatid ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, 10 ng iyong mga pamilya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon na may likha ng langit at ng lupa. God bless you kapatid. Blessings, blessings, blessings to you and your family again and again. Ulit-ulitin natin na ang kalooban lamang ng Panginoon ang siyang maganap sa ating mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Magandang araw mga kapatid. Ngayon nasa part 2 tayo ng Exodus kasi may part 1 and then part 2. As much as possible, ganun na yung gagawin natin kada book of the Bible. Pero nasa part 4 na tayo, pang-apat na to from Genesis. May Genesis part 1 tayo, part 2, and then Exodus, part 1 and then part 2. Okay? So lahat ng books of the Bible, kukunin natin yung mga beautiful Bible stories na encouraging at makakatulong sa buhay natin. Amen? Halina kapatid at manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat Ama sa kabutihan mo sa buhay namin. Ikaw ang Panginoon na mapagmahal, mapagpatawad. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga kalibisan at pagkukulang at nawa ang inyong mga Bible stories ay kapulutan namin ng aral at inspirasyon at mangyari sa mga buhay namin ang mga gusto mong leksyon na makuha namin sa mga ito, Panginoon. Holy Spirit, guide us. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Exodus chapter 20. Ang 10 utos. Sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosa na anyo ng anumang bagay sa langit, sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw
Pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa at dagat at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa ikapitong araw, kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag niyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trompeta at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, "Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami." Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala." Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Kaya, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosang pilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin. At gawin ninyo itong pag-aalayan ng inyong mga tupa, kambing at mga baka bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin. Dahil kung gagamitin ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo." Exodus chapter 23. Hustisya at katarungan. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanyang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway, dahil sa bigat ng karga nito, huwag nyo itong pabayaan kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba ng walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao dahil parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Exodus chapter 32. Ang gintong baka. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba sa bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron,
kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin. Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinaalam sa kanila, bukas magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon. Kaya, kinaumagahan, maagang bumangon ang mga tao at nag-alay ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Kumain sila at uminom at nilubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto. Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. Pero nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kanyang Diyos. O Panginoon, bakit po ninyo ipapalasap ang galit nyo sa inyong mga mamamayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila nyong kapangyarihan? Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo na kinuha po ninyo ang inyong mga mamamayan sa Ehipto para patayin sa kabundukan o mawala sila sa mundo? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit ninyo sa kanila. Huwag ninyo silang papatayin. Alalahanin po ninyo ang ipinangako nyo sa inyong lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob na pararamihin ninyo ang lahi nila na kasindami ng bituin sa langit. At ibibigay ninyo sa lahi nila ang lahat ng lupaing ipinangako ninyo sa kanila at magiging kanila ito magpakailanman. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mga mamamayan. Bumaba si Moises ng bundok na dala ang dalawang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nakasulat ang mga utos sa harap at likod ng bato. Ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat nito. Nang marinig ni Josue ang kaguluhan ng mga tao, sinabi niya kay Moises, parang may ingay ng digmaan sa kampo. Sumagot si Moises, hindi ingay ng digmaan ang naririnig ko, kundi ingay ng mga awitan. Nang malapit na si Moises sa kampo, nakita niya ang Diyos-Diyosang baka at ang pagsasayaw ng mga tao, kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos, kinuha niya ang Diyos-Diyosang baka na ginawa nila at sinunog ito. Dinurog niya ito ng pinong-pino at inihalo sa tubig at ipinainom sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, ano ba ang ginawa ng mga tao sa iyo at pinabayaan mo silang magkasala? Sumagot si Aaron, huwag po kayong magalit sa akin. Alam niyo kung gaano sila kadaling gumawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa taong si Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. Kaya, sinabi ko sa kanila na dalhin nila sa akin ang mga alahas nilang ginto. Nang madala nila ito sa akin, inihagis ko ito sa apoy. At mula roon, nabuo itong baka. Nakita ni Moises na nagwawala ang mga tao at pinababayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito, naging katawa-tawa sila sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya, tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, sino man sa inyo na pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin at nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moises sa kanila,
Sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang masasamang taong ito, kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay. Sinunod ng mga Levita ang iniutos sa kanila ni Moises, at ng araw na iyon, 3,000 ang taong namatay. Sinabi ni Moises sa mga Levita, ibinukod kayo ng Panginoon sa araw na ito dahil pinagpapatay ninyo kahit mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya, binasbasan niya kayo sa araw na ito. Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, nakagawa kayo ng malaking kasalanan, pero aakyat ako ngayon sa bundok, doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya, bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng Diyos na ginto, pero ngayon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na at pangunahan ang mga tao papunta sa lugar na sinabi ko sa iyo. At pangungunahan kayo ng anghel ko, pero darating ang panahon na paparusahan ko sila sa mga kasalanan nila. At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos-Diyos ang baka na ginawa ni Aaron. Exodus chapter 34. Ang bagong malalapad na bato. Sinabi ng Panginoon kay Moises, tumapyas ka ng 2 malalapad na bato gaya noong una, dahil susulatan ko ito ng mga salitang nakasulat sa naunang bato na binasag mo. Maghanda ka bukas ng umaga at umakyat ka sa bundok ng Sinai. Makipagkita ka sa akin sa itaas ng bundok. Kailangang walang sasama sa iyo, walang sino mang makikita sa kahit saang bahagi ng bundok. Kahit na mga tupa o baka ay hindi maaaring manginain sa bundok. Kaya tumapyas si Moises ng 2 malalapad na bato gaya noong una, at kinabukasan, maaga pa'y umakyat na siya sa bundok ayon sa iniutos ng Panginoon, dala ang 2 malalapad na bato. Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon habang nakatayo si Moises sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan, pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Nagpatira pa si Moises sa lupa at sumamba. Sinabi niya, O Panginoon, kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiusap po akong sumama kayo sa amin. Kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito, patawarin po ninyo kami sa aming kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin po ninyo kami bilang inyong mga mamamayan. Inulit ang kasunduan. Sinabi ng Panginoon, gagawa ako ng kasunduan sa inyo, sa harap ng lahat ng kababayan mo. Gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay na hindi ko pa nagagawa sa kahit saang bansa sa buong mundo. Makikita ng mga mamamayan sa palibot ninyo ang mga bagay na gagawin ko sa pamamagitan mo. Sundin mo ang iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Itataboy ko ang mga Amoreo, Cananeo, Heteo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo mula sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Huwag kang gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupaing pupuntahan ninyo, dahil magiging bitag ito para sa inyo. Sa halip,
Gibain ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, at putulin ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taong nakatira sa lupain na pupuntahan ninyo, dahil baka matukso kayong kumain ng mga handog nila at anyayahan nila kayo sa paghahandog at pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Baka mapangasawa ng mga anak nyo ang mga anak nila na silang magtutulak sa kanila sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ayon sa iniutos ko sa inyo. Kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil iyon ang buwan nang lumabas kayo ng Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, pati ang panganay na lalaki ng mga hayop ninyo. Maaaring matubos ang panganay na lalaki ng mga asno nyo sa pamamagitan ng pagpapalit dito ng tupa. Pero kung hindi ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong matubos ang mga panganay ninyong lalaki. Walang makakalapit sa akin na walang dalang mga handog. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero sa ika-7 araw ay magpahinga kayo, kahit sa panahon ng pag-aararo at pag-ani. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani kung mag-aani kayo ng mga unang ani ng trigo. At ipagdiwang din ninyo ang pista ng katapusan ng pag-ani sa katapusan ng taon. 3 beses sa isang taon, pupunta ang kalalakihan ninyo sa mga pistang ito sa pagsamba sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Itataboy ko ang mga mamamayan sa lupaing ibibigay ko sa inyo at palalawakin ko ang teritoryo ninyo at walang sasalakay o aagaw sa bansa ninyo sa panahong lumalapit kayo sa akin na Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at kahit anong may pampaalsa. Huwag din kayong magtitira para sa susunod na araw ng karne ng tupa na handog ninyo sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isusulat mo itong sinasabi ko dahil ito ang tuntunin ng kasunduan ko sa iyo at sa Israel. Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na wala siyang kinain at ininom. Isinulat niya sa malalapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan, ang 10 utos. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw na mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Pero ipinatawag sila ni Moises, kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel at nakipag-usap si Moises sa kanila. Pagkatapos, lumapit ang lahat ng mga Israelita sa kanya at sinabi niya sa kanila ang lahat ng utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Matapos makipag-usap ni Moises sa kanila, tinalokbungan ni Moises ang kanyang mukha. Pero sa tuwing papasok siya sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, tinatanggal niya ang talokbong hanggang sa makalabas siya ng tolda. Kapag nakalabas na siya, sinasabi niya sa mga Israelita ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya. At nakikita ng mga Israelita ang nakakasilaw niyang mukha. At tatalokbungan na naman ni Moises ang mukha niya hanggang sa bumalik siya sa tolda para makipag-usap sa Panginoon. Exodus chapter 35. Ang tuntunin sa araw ng pamamahinga. Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo,
Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin, kaya wag na wag kayong magtatrabaho kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon. Ang mga handog para sa toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian ninyo. Maghandog ng maluwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, telang gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Mga kagamitan para sa toldang sambahan. Lumapit ang lahat ng may kakayahang magtrabaho sa inyo at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Ang toldang sambahan at ang mga talukbong nito, mga kawit, mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon. Ang kahon ng kasunduan at ang mga tukod na pambuhat, takip at kurtina, ang mesa at ang mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, at ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw at mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso at ang mga tukod na pambuhat nito, ang langis na pamahid, ang pabangong insenso, ang kortina ng pintuan ng tolda, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang parilyang tanso, mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang tansong planggana at ang patungan nito, ang mga kortina sa palibot ng bakuran ng tolda at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kortina sa pintuan ng bakuran, ang mga tulos at mga lubid ng tolda at ang mga kortina sa palibot nito, at ang banal na mga damit ni Aaron na pari at mga anak niyang lalaki, na isusuot nila kapag naglilingkod na sila sa banal na lugar. Pagkatapos, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa mga damit ng mga pari. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae, ay nagdala ng mamahaling mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga pulseras, at iba't ibang klase ng gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghandog din ng lanang kulay asul, ube at pula, pinong, telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at magandang klase ng balat. Nagdala ang iba ng pilak o kaya naman ay tanso at mga kahoy na akasya bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ng mga lanang kulay asul, ube at pula, at pinong telang linen ang mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela. At ang mga babae namang marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap at langis ng olibo para sa ilaw, para sa langis na pamahid at pabangos sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Ang mga manggagawa ng toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos
at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato, sa paglililok ng kahoy at lahat ng klase na gawang kamay. Binigyan din siya ng Diyos at si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan ng kakayahang magturo sa iba ng mga nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon ng kakayahang gumawa ng lahat ng klase ng gawain, ang pagdidisenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbuborda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Kaya nilang gawin ang kahit anong klase ng gawain at napakahuhusay nilang gumawa. Exodus chapter 39 verse 32. Ang pagsusuri ni Moises sa natapos na gawain. Natapos ang lahat ng gawain sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ipinakita nila kay Moises ang toldang sambahan at ang lahat ng kagamitan nito, ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon, at ang pantaklob na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula. Ang pantaklob na gawa sa magandang klase ng balat, ang mga kortina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito at pambuhat, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang tinapay na inihandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto at ang mga ilaw at kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kortina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kortina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kortina sa pintuan ng bakuran at ang mga panali at mga tulos para sa kortina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, at ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tiningnan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon, kaya binasbasan sila ni Moises. Exodus chapter 40. Ang pagtatayo ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itayo mo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ang kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kortina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan at ikabit ang kortina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ang planggana ay ilagay sa pagitan ng tolda at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ilagay ang mga kortina sa bakuran ng tolda pati ang kortina sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos, kunin mo ang langis at wisikan ang tolda at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na mga damit at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Dalhin mo rin ang mga anak niya at ipasuot ang damit panloob nila. Pahiran mo rin sila ng langis gaya ng ginawa mo sa kanilang ama para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari
sa lahat ng susunod pang mga henerasyon. Ginawa ni Moises ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Kaya itinayo ang toldang sambahan noong unang araw ng unang buwan. Ikalawang taon iyon ng paglabas nila sa Ehipto. Ganito itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga pundasyon, balangkas, biga at haligi. Inilatag niya ang tolda at pinatungan niya ng pantaklob. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, ipinasok niya sa kahon ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos at isinuksok niya sa argolya ng kahon ang mga tukod na pambuhat at tinakpan ito. Ipinasok niya ang kahon sa loob ng toldang sambahan at isinabit ang kortina para matakpan ang kahon ng kasunduan ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay niya ang mesa sa loob ng tolda sa bandang hilaga sa labas ng kortina at inilagay niya sa mesa ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niya lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tolda sa harapan ng mesa sa bandang timog at inilagay niya ang mga ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang gintong altar sa loob ng tolda sa harapan ng kortina at nagsunog siya ng mabangong insenso sa altar. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Ikinabit din niya ang kortina sa pintuan ng tolda at inilagay niya malapit sa pintuan ang altar na pinagsusunugan ng mga handog. Pagkatapos, nag-alay siya sa altar na ito ng mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang planggana sa pagitan ng tolda at ng altar. Nilagyan niya ito ng tubig para paghugasan. At naghugas sina Moises sa Aaron at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay at paa nila. Maghuhugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. Ginawa nilang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pagkatapos, inilagay ni Moises ang mga kortina ng bakuran na nakapaligid sa tolda at altar, pati ang kortina sa pintuan ng bakuran, at natapos ni Moises ang lahat ng gawain niya. Ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng ito, binalot ang toldang tipanan ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyong ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tolda at umalis din ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila. Pero kung hindi rin sila umaalis. Ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. Maraming salamat kapatid sa oras na ibinigay sa atin ng Panginoon para pagbulay-bulayan ng kanyang salita. Tunay ngang ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at ang kanyang salita ay buhay at ito ay nagsisilbing inspirasyon sa atin. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Siya ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Pagpalain ka kapatid ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, 10 ng iyong mga pamilya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon na may likha ng langit at ng lupa. God bless you kapatid. Blessings, blessings, blessings to you and your family again and again. Ulit-ulitin natin na ang kalooban lamang ng Panginoon ang siyang maganap sa ating mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen.